Hello mga kabady, panibagong araw, panibagong upload at panibagong reaksyon tayo sa naging live na naman ni Erwin TV Official about sa pangyayari kasi parang andito na siya sa sitwasyon na ngayon na naguguluhan na siya batay sa kung ano yung naipalabas niyang pahayag, batay sa kung ano yung nakita niya at batay sa kung ano yung sa side na naman nila Fujiko na kung saan ang nagsalita naman ay si Red Zane. Kaya alamin natin mga kabady at reaksyonan natin to at huwag na natin patagalin. Kaya tara, let's go. So ito nga mga kabady, ito ay re-reaction na natin yung latest live na Erwin TV 2 hours ago. At simulan natin kung saan siya nagsimula bago natin reaksyonan. Kaya pakinggan natin mga kabady at bigyan ko ng sariling opinion kung ano man yung mga magiging opinion ko sa usaping ito. Kumusta po ang lahat? Tumumulaban yung mata ko, hanip pamatay. Nakakatakot yung mga ganun. May mga bagong nabalitaan ako. Narinig niyo mga kabady, natatakot daw siya sa mga ganun dahil may mga nababalitaan siya. Ano kaya yung mga nababalitaan niya? Ang silent pagdilaw, inuman siya ni pagdilaw. Ang pagdilaw, ilaw po. Yung kwento mo ba ay bago lang? Kasi iba yung version ni Lindsay. Sinit up daw ng mga sponsor na yun. Ang ako ba ay puntahan tayo? Ano? Hindi ko maintindihan. Wait lang, intindihan. So bali, may ibang version din si Red Zane sa pangyayari na yon na kung saan nag-live din si Red Zane para ipahayag din kung ano yung sa part nila na alam nilang totoong nangyari batay sa kung ano yung nakita na Erwin TV. Batay sa kung ano yung mga pinalabas niya noong isang araw. Saglit lang, intindihan ko. Erwin, yung kwento mo ba ay bago lang? Kasi iba yung version ni Rinsen. Sinit up daw ng mga sponsor. Yung mga sponsor na yun, 1 month ago pa, nagpunta ng dahil. Wala pang ano guys, wala pang tradings. Sakit ng mata ko. O di ba na ano siya mga kabady, na nagulat siya at naguguluhan siya. Kasi may nag-comment sa kanya about sa sinabi ni Red Zane na may ulitin niyo natin mga kabady. Yung mga sponsor na yun, 1 month ago pa, nagpunta ng dahil. So, ibig sabihin, yung pangyayari na yon na kung saan nakita ni Erwin TV, si Edo tsaka si Fujiko na nagkita, na nagsama sila dun sa tabi ng kalsada, doon sa pahayag naman ni Red Zane, isang buwan na pala na sineset up ng mga sponsor ni Fujiko. Mayroong pagsiset up para magtagpo or magkikita sila. Kaya na namataan ni Erwin na magkasama si Edo tsaka si Fujiko. Ganon ba yun mga kabady pagkaintindi ko? Kasi kahit siya naguguluhan din eh. Batay sa kung ano yung lumalabas ngayon kesa sa naging bulong niya kuno nung nakaraang araw na kung saan ang dami niyang marami siyang blind topics, blind clue na kung saan panay pa blind na kung saan na siya din yung nadudulas at nahuhuli siya sa kung sino yung pinupunterihan niyang tao. Pero continue tayo mga kabady. Kasi parang may something eh. Wala pang ano guys, wala pang tradings. Sakit ng mata ko. Wala pang 3 days, napasok kasi yung buhay ko guys sa mata ko. Doon na tayo sa wala pang 3 days yung pangyayari na yun. Pero hindi mo kasi alam kung ano yung naplano na ng kabila batay sa ganong sitwasyon na kung saan nung time na nakita mo, nung 3 days na yun, inilabas mo kaagad on live na kung saan naging usap-usapan na naman, na kung saan naging magulo na naman ng kalingap dahil sa naging pahayag mo na wala ka munang paabiso kay Kuya Val. At unang-una, inilabas mo yon na wala kang inattach na katotohanan or ebidensya
para maging basihan or batayan para mapag-usapan to sa social media. Ngayon, nagkakagulo-gulo na. Kahit ikaw mismo nakakita sa naging sitwasyon ng ganun, kahit ikaw mismo hindi mo na alam kung ano yung totoo. Dahil pabara-bara ka. Ito kasi yung mahirap sa ginawa ni Erwin, no, mga kabady. Based off sa opinion ko, may pagkakamali siya. Kasi, di ba, part siya ng kalingap eh. Alam niyang magulo. Alam niyang may mga usapin na mainit pa at alam niya kung gaano kasakit at kung gaano kabigat sa part ni Kuya Val. Kung part ka talaga ng kalingap at kung totoong may malasakit ka at panindigan ka sa kalingap, bakit hindi mo muna inisip na ipaalam muna ito sa ama ng kalingap or kay Kalingap Rab sa kung ano yung nakita mo bago mo inilabas dito sa social media na wala kang sinama na maging ebidensya o proof para ipakita sa tao, para maging batayan sa kung ano yung pinalabas mo. Di ba, naalala mo? Nung nag-live ka, unang live mo, tuwang-tuwa ka, excited ka na maipalabas ito dahil may bulong ka sa kung ano yung nakita mo. Pero hanggang ngayon, 3 days ago na, 4 days ago na, may pinakita ka bang ebidensya? May nilatag ka ba na resibo para mapatunayan na hindi mo yun haka-haka? At ngayon, dahil naging ganyan na naman yung usapin, naguguluhan ka na dahil may mga pahayag yung kabila na taliwas sa kung ano yung nakita mo at pinahayag mo din dito sa social media na wala ka pang paabiso kay Kuya Val. Saan yung respeto mo? Kung sinasabi mo na hindi chismis yan at katotohanan lang yung mga sinasabi mo dito, ilang araw na may mga nang babash na sa'yo na dyan mismo sa kalingap, bakit hindi mo pa nilantad yan? Kung may hawak kang ang katotohanan. Dapat, bago ka manindigan, bago mo pinalabas yan, inisip mo muna yung magiging sitwasyon ni Kuya Val at kung kanino na naman ibabalik yan. Yung bagsak na naman dyan kay Kuya Val na naman. Yan yung mahirap na karga-kargahin ng isang founder na hindi ninyo alam. Kaya mas lalong napapahamak si Kuya Val, kaya mas lalong maraming antay na bumabanat kay Kuya Val dahil din sa mga nasa baba niya na nandyan kayo belong sa community nila na hindi nyo iniisip yung magiging resulta kapag ginawa nyo yan. Wala namang problema kung inilabas mo yan kung mas inisip mo muna yung respeto mo kay Kuya Val. Na pinaalam mo muna na Kuya Val, may nakita ako, panoorin mo tong video na to, ganito ganyan, kung totoo ba to, ganito ganyan. Wala namang problema kung gusto mong ilabas yan. Ang importante sana dyan, yung respeto mo kay Kuya Val na pinaalam mo muna bago mo inilabas pero pinangunahan mo. Na hanggang ngayon wala ka pa ring ebidensya nilantad dyan. Na kung saan mainit na naman yung usapin. At yung mahirap dyan mga kabady, si Edu, oo sabihin natin na nagsalita si Edu, na tigilan na yung paggamit sa kanya, tigilan na yung paggamit ng picture niya, tigilan na yung sa content na usap-usapan siya. May pagkakamali din kasi si Edu mga kabady. Alam niyo kung bakit? Bago kasi ito inilabas ni Erwin yung usapin na to na buntis, na may pagkikita sila, may naging upload, may naging live sa Edo na kung saan yung thumbnail niya, kasama niya si Fujiko nung nasa Hong Kong sila na nasa Disneyland. Na kung saan si Fujiko binlurred niya lang at yung caption niya may pahiwatig na parang tigilan na sa pangbaba si Fujiko at mag-ingat siya sa mga nakapaligid sa kanya. Kahit sino, makapag-isip-isip. Tapos nag-post pa si Kuya Val about sa secret wedding. Tapos nag-live pa si Erwin. Tapos ngayon, na ganito yung naging usapin, nagsalita nga si Edu, pero hindi niya naman masagot ng diretsyo kung totoo bang nagkita sila. Oo, hindi lang yung kailangan isagot dyan, pero ang dami niya pang pasikot-sikot, hindi niya masagot direct to the point eh. Kung totoo ba na may pagkikita sila ni Viancy o ganito, ganyan, kung sasagutin niya man yan, totoo, wala naman tayong pakialam dyan eh. Pero yung ano dyan, hindi nila maiiwasan na makontent sila at hindi maiiwasan dito sa social media na mapag-usapan sila. Kasi kahit si Edo mismo, siya din mismo ang nagbibigay ng dahilan para mapag-usapan siya. Kasi mga kabady, sa tagal na niya dito sa social media, alam ko na alam nyo man yan, na marami ng mga tao na nagbabato sa kanya ng mga issue, pati yung mga sponsor niya na napakinabangan niya, na nadadamay na, lalo na't mga matatandaan yung sponsor na yun, kung ano-ano yung mga issue na inaantay yung paliwanag na manggaling mismo sa kanya, pero tikim yung bibig niya. Pero ano nangyari ngayon? May sagot ba tayong nakuha kay Edo or paliwanag?
dahil sa mga issue na yon na kahit may mga nadadamay ng ibang tao, di ba? Wala. Ang masaklap kasi dito, yung panahon na to na pinatulfo siya, tinawag siyang manyak ni Fujiko sa ilang linggo. Nagmainit na usapin sa kanila ni Fujiko. Nag-thumbnail pa siya, nakasama sa Disneyland. Binlard niya lang yung mukha ng babae. Tsaka may caption pa. Parang nagpapahiwatig pa na pinoprotektahan niya si Fujiko. Samantala doon sa mga sponsor niya na nadamay na at kung sino-sino pa yung mga nadadamay na mga tao doon tungkol sa issue niya, tikom ang bibig niya. Doon sa mga taong sponsor na nadamay sa issue at sa usapin ng ganon, bakit wala tayong narinig kahit man lang isang salita para lang iparamdam niya na pinagtatanggol niya at may halaga yung mga taong napakinabangan niya. Samantala dito, kay Fujiko, pinatulfo yung asawa ng tiyahin niya mismo, si Kuya Val. Hanggang ngayon, wala tayong narinig sa kanya. Tapos bigla-bigla na lang siya magta-thumbnail, nakasama si Fujiko. Tapos ganun pa yung caption niya na parang pinaparamdam niya na mas pinoprotektahan niya at mas pinaparamdam niya na pinapahalagaan niya si Fujiko after ng mga pangyayari. Ako sa totoo lang mga kabady, gusto ko maging basher ni Edu. Kasi hindi naman tama yung pinagagawa niya eh. Dapat magpakalalaki kasi siya. Hindi susi ang puro kabaitan kung ganyan na yung ginagawa, kung pati pamilya mo nadadamay na. Kung napanood ninyo yung live ni Kuya Val no isang araw, yung nanay niya depressed na dahil sa ganitong pangyayari. Pero parang wala lang sa kanya. Samantala, yung pinapakita niya dito sa social media, parang concerned pa siya kay Fujiko sa kung ano yung mga na-encounter ni Fujiko ngayon sa SOCMED. Dapat magpakalalaki siya. At kung talagang may halaga yung mga tao, mga sponsor niya dyan, mga supporters niya dyan, ilang taon na siyang binabash, pero hindi mo ramdam na pinapahalagahan niya o pinoprotektahan niya yung mga taong nandyan na nadadamay kapag binabash siya. Ano yan? Importante lang din sa kanya? Pera lang din? Ano importante lang sa kanya? Yung mapakinabangan niya lang din? Pasensya mga kabady ha, magalit man kayo sa akin dahil ganito ako magsalita kay Edu. Kasi yan yung totoo at yan yung nakikita ko batay sa kung ano yung obserbasyon ko at batay sa kung ano yung opinion ko. Alam ko na may marami na namang magbabash dito. Sasabihin na naman na nagsalita na si Edu, hindi totoo yun, hindi ganito ganyan, wag nang tigilan na paggamit sa usap-usapan kay Edu. Paano nga hindi mapag-usap-usapan yan kung walang matinong sagot galing kay Edu nyo? Na kung saan, siya yung binabanatan, siya na yung pinipersonal attack na, may sarili siyang account na kung saan yan yung inaantay ng karamihan, yung marinig mismo sa kanya manggaling kung ano yung sagot. Pero ano ang ginawa niya, di ba? Doon pa siya nag-unang magpalabas ng salita niya sa account ni Olives TV. Nagsalita man siya sa live niya, pero hindi niya masagot ng direct to the point. Continue tayo dito mga kabady kay Erwin. Mismong araw nung nag-live ako, yan yun. Kung mismong araw nung unang nag-live ako, yan yun. Ano-ano sila, kung saan-saan, kung sino-sino na dinamay nila. Sa totoo lang guys, yung surrounding ni Viancy, yun yung nakakasira sa kanya eh. Kung Ano sabi niya mga kabady? Kung sino-sino na dinamay nila. Sa totoo lang guys, yung surrounding ni Viancy, yun yung nakakasira sa kanya eh. Ano sabi niya? Yung sa totoo lang, yung sa surrounding ni Viancy, yan mismo yung nakakasira sa kanya. Eh, ano yung ginagawa mo na to, Erwin TV? Hindi ba nakakasira sa kalingap to? Na kung saan ikaw din mismo yung nakasurrounding kay Kuya Val? Na wala kang respeto sa kanya bago ka naglabas na kung ano yung mga nakikita mo na wala pang 100% na patunay bago mo nilabas to. Kaninong kasiraan to? 'Di ba sa kalingap na naman? Na kung saan nalihis na yung usapin, nang himasok ka na naman na wala ka pang respeto kay Kuya Val, ngayon pinag-uusap-usapan na naman. Kung ano man meron doon, kung nasisira man siya sa paligid nila, isipin mo din sana na protektahan kung anong merong surrounders, yung kalingap. Hindi yung ikaw mismo nandyan sa loob ng kalingap, ikaw din mismo ang nagpasimuno ng usap-usapin para ikasira na naman ng kalingap. Pinupuna mo kung ano yung kasiraan ni Viancy doon dahil sa na-surroundings nila, pero hindi mo iniisip yung kapakanan ng anong meron sa kalingap na kung saan nandyan ka din. Kung grabe grabe magbigay ng kanigatiban
Grabe magbigay ng negative, grabe mag... Yung sa ano namin, di ba sa ano ko, sa reaction ko, wala pong negative na ginagawa doon. Puro ano yun, puro masaya kami. Puro positive lang yung aming ano, pangarap lang, positive lang. Hindi po kami nagbigay ng negative sa bawat dalawa, sa bawat isa sa kanila. Bakit napuntang negative na? Mas na po si Baby may hindi ko pa po napuntahan, no? Naubos ang oras kong kakahanap ng bahay ni ano. Yung kwento ni Zane kanina sa live, sinundo daw ng mga sponsor si V sa bahay nila. Tapos pagdating sa isang lugar, nandun daw si, kaya daw tumakbo daw si, kung nakita si, takot na takot daw. Tumakbo daw si V. Sinit up daw. Tumakbo daw si V. Nung nakita daw si Enzo, tumakbo daw si V. Parang hindi man ganun. Hindi ganun, guys. Sana hindi ganun. Di ba yun yung sabi doon ni Redzay na sinet up daw yun ng sponsor niya at nung nakita daw ni Fujiko si Edo, tumakbo daw. At Batay, sa sagot niya dito, hindi naman daw ganun. Batay sa kung ano nakita niya. O di ba kahit siya nalalabuan din, kung talagang hindi ganyan yung nakita nyo batay sa pinapalabas ni Redzane, bakit hindi mo na ilatag kung anong meron kang hawak na ebidensya ngayon para mapatunayan kung ano ang katotohanan? Hindi yung puro ka lang verbal. Hindi yung puro ka lang dakdak dyan sa live mo para lang mapanood ka ng karamihan. Anong intention mo? Tapos sasabihin mo, hindi chismis yan. Eh bakit hindi mo ilapag kung ano yung katotohanan? Batay sa kung ano yung hawak at ano yung kita nyo dyan. Guys, sana hindi tayo, Erwin, maglabas ka na kasi ng Cebu, ano, or sa Taiwan. Bakit ganun? Nadamay yung... O diba, may nag-comment mga kabady na dapat ilatag niya yung ebidensya niya kung ano man yung totoong nakita niya. Wala siyang sagot. Hindi naman yung... Pakinggan niyo ulit ha. Cebu, ano, or sa Taiwan. Ano sabi niya? Sana hindi tayo, Erwin, maglabas ka na kasi ng Cebu, ano, or sa Taiwan. Ito, may nag-comment na sabi niya, ilabas mo yung resibo kung ano man yung katotohanan. May sumasagot sa likod ng kamera niya na nagsasabi na naririnig natin na kapag inilabas daw yan, lalong ibabash. Hindi ba kayo nag-iisip? Na kung saan, kapag nilatag nyo yan, kung ano yung katotohanan na hawak ninyo, mas matuwa pa yung mga tao sa inyo na napatunayan nyo na hindi nyo gawa-gawa yan. Mas lalo kayong mababash kung araw-araw kayong magla-live at nagbibigay ng pahiwatig at ng mga ganyang usapin na wala kayong ilalatag. Or sadyang intention nyo lang na ganito yung maging usapin para lang mag-viral kayo at for the views lang din. Mag-isip-isip kasi kayo bago nyo kasi bitawan yung salita. At bago kayo humakbang, isipin nyo na may community kayong binibitbit, hindi kayo individual na kung saan, kung ano yung gusto nyong gawin, masusunod at magagawa ninyo. Kung yan lang naman pala yung intensyon ninyo, yung makasagap ng mga chismis, makasagap ng kung ano-ano sa kabilaan, dapat lumabas na lang kayo sa kung anong merong community kayo. Para wala kayong masagasaan na founder nyo dyan sa loob. Ito kasi mga kabady, yung mahirap kapag nasa loob ka ng community o isa kang grupo eh. Na bago ka humakbang, kailangan paabiso muna sa namumuno para just in case na kapag ganito ang sitwasyon, yung founder ninyo or yung namumuno sa inyo dyan, maalalayan ka. Hindi yung wala ka pang paabiso sa kung sino yung namumuno sa grupo ninyo or sa community ninyo, naglabas ka na agad ng mga ganyang usapin na alam mong mainit pa kayo sa social media. Kanino yung bagsak? Kay Kuya Val. Kay Kalinga Prab. Kasi bitbit nyo eh. Bitbit nyo yung community. Dala ninyo ang pangalan nila. Yan ang mahirap kapag nasa grupo ka kasi kahit gaano ka kabuti, kahit gaano ka kagaling na founder at namumuno sa community o sa grupo ninyo, kung may kasamahan ka dyan sa community ninyo na pabida-bida at walang respeto, gagawa yan sila ng kanilang hakbang na kung saan kapag nagkagulo-gulo na, inosente na sila. Sino ang aako at sino ang sasalo sa ganyang usapin? Ang founder na naman. Dapat pag-isipan nyo yan bago nyo pasukin ang isang community o isang grupo kung ano yung responsibilidad nyo at alamin nyo kung ano yung respeto nyo sa tao bilang namumuno sa inyo.
Sa ginawa nito ni Erwin mga kabady, wala tong respeto sa founder nila eh. Walang respeto to kay Kuya Val. Kasi kung may respeto to kay Kuya Val, una pa lang, inisip niya muna kung ano yung magiging resulta at bilang respeto sa ama ng kalingap na ganito yung sitwasyon. At alam niya naman na bugbog si Kuya Val sa kaliwat kanan, harap at likod na issue. Pero hindi eh. Mas inisip niya yung maging main topic siya dito sa social media dahil sa bulong niya na yun. Na hanggang ngayon, wala naman siyang proof na pinakita at nilabas, di ba? Bakit gano'n? Dinamay niyo yung mga sponsor. At bakit may sit up na nangyayari? Ano yung sabi? Bakit may sinabi sina sit up? Narinig yung mga kabady, nasabi niya. Nangyayari? Ano yung sabi? Bakit may sinabi sina sit up? Simpleng takbo man yun, di sana. Magpapahawak-hawak ka sa baywang. Set up. Ha? Hawak-hawak sa baywang. O di ba kahit siya mga kabady na nalilito, naguguluhan na din, katulad yun ang sinabi niya, na bakit ganun? Bakit may mga nadadamay na mga tao? Bakit may mga nadadamay na sponsor? Sa palagay mo, sa ginawa mo na to, wala din bang nadadamay sa'yo? Wala ka din bang nadamay na mga tao sa kung ano yung naging hakbang mo? Hindi mo ba naisip na nasa loob ka ng community ng Kalingap kung ano yung gagawin mong hakbang dyan? Madadamay si Kuya Val dyan? At yung buong community na kung anong meron kayo dyan? Ngayon, naguguluhan ka na. Dahil sa naging pahayag mo na agad-agad sa kung ano yung nakita mo, inilabas mo agad dito sa social media na wala ka pang patanong-tanong kay Kuya Val o ganito ganyan o kung sino man dyan, na nasa iisang lugar lang naman kayo eh. Tapos ngayon, naglabas na naman yung kabila ng kanilang side. Ngayon, nahihirapan ka, naguguluhan ka. Dapat kasi kung may respeto kay Kuya Val, hindi ka aabot sa ganito na naguguluhan ka. Ikaw ngayon ang binabato ng mga basher ng mga kalingap dahil sa ginawa mo. So wag na natin tapusin to mga kabady yung live niya kasi umpisa pa lang foul na eh. At walang ibang sisihin dyan kundi si Erwin TV din kasi hanggang ngayon puro lang sa patutsada, puro lang sa blind items, puro lang sa blind topics, blind issue. Hanggang ngayon wala namang nilalantad. Tapos yun yung sabi ng naririnig natin sa kasama niya na wala sa kamera na sinasabi niya na kapag inilabas yan, hindi mas lalo silang ibabash. Pero hindi nila iniisip na the more sila araw-araw magla-live at magbitaw ng mga ganyang usapin, mas more silang ibabash dahil hanggang ngayon wala pa din silang binibigay na ebidensya. Hindi sila nag-iisip mga kabady. Sa totoo lang. Lumalabas lang dyan na si Erwin walang respeto sa kung anong merong community siya dahil sa naging hakbang niya. Kaya hanggang dito na lang muna mga kabady. Maraming salamat sa iyong panonood at maraming salamat sa iyong pagsubaybay at baka nakalimutan nyo pa na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Huwag kalimutan mag-subscribe and don't forget to hit the notification bell para updated pa kayo sa aking bagong uploads at sa aking mga panibagong reaksyon. At sa ang sulok man kayo ng mundo mga kabady, mag-ingat kayong lahat. God bless at yan yung kataga ni Kalingap Rab. One Kalingap, one family. Ano mong pagsubok ang susubok sa Kalingap, susuka lang tayo, pero hindi tayo susuko. Kaya, adya, laban lang, at to God be the glory sa ating lahat.